Sunday, kakatapos lang naming magsimba, dito pa kami sa parking. Naantay ko si husband at nag-washroom. Mainit, kanina kaya malamig, kaya hoodie ako. Paglabas ko ang init-init, kaya lang hindi ko na natanggal yung hoodie ko. Mamaya na lang. So kami ay kakain lang, dapat sa bahay, kaso may dadaanan kami, so sa labas na lang kami kakain. Sabi ko soup, hati na lang kami kasi malaki yung soup na kinakain ko dun sa sa the Banh Mi, yung sa Avenida again, yun yung lagi yung nakikita na pinupuntahan namin. Ayun, so bibili na rin ako doon ng eggs, yung dark egg yolk na binibili namin. And then, pupunta akong Dollarama kasi may bibilin ako. Tapos, ewan ko kung saan pa siya pupunta mamaya. I think magla-library ulit. Kahapon kasi nasa library kami at nag-print kami ng ibang documents. So, parang may ihahabol pa yata siyang documents. I don't know. Hindi pala, iba pala yung sinasabi niya. So, baka hindi na kami mag-library. Siguro next time na. Ayun. See you later. Can you? Sarap noodles nito eh. Tapos na kami kumain dun sa King Joe. Mura yung kasi nga may sale. So yung fried chicken nila per piece is $1.75. Mas mura pa kung to go. Tapos nag-order kami ng California roll of tempura shrimp. Yun na ba yung order natin? Ramen na maliit, na large. So, tapos rice. Mahal kaya ng rice? $4 isa. Yung yung tempura namin, ang tagal dumating. Nakatatlong follow up na kami. Patapos na kami kumain. Tapos, sorry yung server. And then, nung binigay niya, tapos nung nagbayad na kami, hindi pala kami siningil doon sa tempura. On the house daw. Kasi nga, nagantay-antay kami. Ayun. So, okay na rin, diba? Kaya lang, busog na busog kami. Dapat, 2 fried chicken na nabili namin. Although, maliit lang yung fried chicken. Hindi naman siya, tamang-tama lang. Kasi nga, may iba pa kaming pagkain. Yun.
Ayan, may tumutunog na ambulansya kaya tumabi muna ang mga kotse. Ay, pulis daw. Yun. Ayun, ay, doon pala ba? dito pala sa kanan. Diyos ko, ito rin. Bababa muna ako dito sa ground floor namin kasi inaantay ko tong delivery na to at sabi ko wag nang pumanik dito, ako na bababa. So eto, nakuha ko na sa baba. Alam nyo ba, montik ng papanik na siya. Sabi ko, oh, I told you, I'm going down, you don't need to go up. Buti na lang nagkasalubong kami sa elevator. O ito na, ipapakita ko sa inyo yung dineliver sa akin. Ito yung dineliver sa akin. Nakalagay dito is refrigerate, do not freeze. Yan. Ang laki di ba? Ito ay from BioScript Solution. So, hindi po to pagkain, okay? Hindi po to rin mga kung ano-ano na ino-order. Ito po ay napaka-importante, okay? Naka-sealed talaga siya. If seal is broken, check contents and contact your local BioScript. So, this is from the pharmacy. First time ko magpa-deliver nito. Yan. First time ko magpa-deliver nito kasi iba na yung pharmacy na nag-handle nito. So, ito ay walang opisina yata to dito. I think baka Toronto to galing. Saan ba nakalagay? From BioScript. Teka. Alberta din pala. Pero wala silang yung hindi katulad dati may napupuntahan akong clinic. So, buksan natin. Ang laki-laki ng box, ha? Teka. Siguro may yelo to. Kasi kailangan ito malamig. Buksan natin. Ayan na siya. Kanina pa nga ako nakabihis. Kasi sabi ko baka biglang tumawag. Okay. Uy. May mga ganito pa. BioScript Pharmacy. Place your medication in refrigerator immediately. Do not freeze. Contact us within 2 hours to confirm receipt of your delivery. Okay. Oh, ayun nga. Ayan merong yellow. Parang dami naman yellow. At may cooler. Tas may mga ganito pa, Yes, meron pa rin dito sa ilalim ng mga ice pack. Hindi, gel. Mga gel pala to. So, yan, eto na. Eto po yung lagi kong pinipick up dun sa clinic every month. So, this is my Nucala. Okay. So, ayan na siya. Kailangan ko na kasing inject to by tomorrow. Okay, yan. So, ilalagay ko muna sa ref. Tapos, I will, ayan pwedeng i-scan mo na lang para alam nila na na-receive mo ang delivery. Because this is very important biomed injection. And this cost around $2,000 plus. Isa lang to isang injection lang to, isang tusok lang to, 2,000 plus. So, this is very important. Okay? So, tatago ko muna to, ha? Ayan. So, siguro kaya nila, kaya rin pumanik yung nagde-deliver kasi kailangan talaga to na i-deliver agad. Pero yun di ba sabi ko 2,000 plus. Again, dun sa mga hindi pa nakakapanood. Hindi po ako nagbabayad nito, government.
Kasi, supposedly, para to sa, hindi, sa insurance din ng work ni husband kasi meron siyang work insurance. So, covered na siya. Plus, iba, sa umpisa, hindi nyo to makikita dun sa insurance list na allowed. Dahil nung una, nagbago kasi ng insurance ngayon yung husband ko. So, nung una namin itong pina-check uli ay hindi siya covered. Yung pala, meron siyang special drugs na dun mo ipapaayos. So, ito yon. Tapos, may prescription naman siya ng doctor. And, ayun. So, sige, i-scan ko na to ha. Kailangan ma-scan ko na. Tapos, bukas, ako mag-i-inject. Nitignan ko pa. Baka merong Okay. Tapos na ako. Hintayin ko lang si husband kasi 10:20 na. Actually, yung delivery nga, sabi nila, from 9 a.m. to 1 p.m. Ang tagal naman ng antayan, diba? Pero, ayun, kasi ako pag ganon, bawa may magde-deliver, may pupunta, parang gusto ko maaga pa lang nakaayos na, naka-ready na ako. Ayoko nung biglang, pag tsaka lang ako magbibihis. Siyempre, nakapambahay ako. Kasi ang bala ko talaga, ako bababa. Kasi magde-deliver siya, mag-isa lang ako sa dito sa condo. So, alam niyo na, mamaya, 'di ba, masama 'yun, 'di ba? O 'yun, o siya. At tapos nito, ako ay medyo magpe-prepare na ng lunch kasi pauwi si husband ng 11:30. Okay, see you later. Magluto muna tayo ng ulam pambukas. Ito ay gagawin kong pinangas. Pero, first time ko magta-try, prito ng isda muna bago ako mag-gisa. Para sa pinangata, kasi yung iba na-try ko na yung ibang luto na, merong, yung natiprito muna, like yung sa gata. Usually kasi hindi kami nagaganon, diretso na ng luto. Pero, yan, gusto kasi yung husband ko, yung medyo dark ang color. Kaya prito natin ng slice. Ayan, malapit nang matapos ang piniprito. Nilagyan ko yan ng harina at ng konti. Kasi parang hindi masyadong matalsik pa nga eh. Kasi konti lang nilagay ko. Marinated siya sa salt. Pwede nyo lagyan ng pepper pero salt lang nalagay ko. Meron akong luya, bawang, sibuyas, kamatis. Meron akong calamansi, frozen calamansi cubes yan. Pero talagang ang lasa niya yung calamansi natin sa Pilipinas. Isa lang muna nilabas ko. Tapos meron din akong spinach. Pwede kong lagyan ng kasi ng spinach para may konting gulay. Okay, so yan, malapit na akong mag-start mag-isa. Ayan, nagsimula na akong mag-isa. Luya, bawang, sibuyas. Malaki naman ang pan, so pinagsabay-sabay ko na. Susunod ko na dyan yung kamatis and then add some water. Season, lagyan ng kalamansi. Season nyo with patis, salt, or any, like magic sarap, chicken cubes, diba? Pero huwag kayo maglalagay ng beef cube, kasi maging ibang lasa. Durug-durugin. Pwede rin namang patis lang lagay nyo. Kung ayaw nyo ng mga cubes, yung mga magic sarap, nasa sa inyo. Maganda yung dinudurog, yung ganito. Kaya maganda, malambot na rin na kamatis ang bilhin. Kasi, para kumatas. Madaling kumatas sa sauce or sa sabaw. Yan. So, maglalagay na ako ng water. Tapos, lalagay ko na yung kalamansi. Okay? Madali lang gawin to. At masarap, masustansya pa. Kasi, lalo na kung hindi nyo ipiprito. Kung hindi nyo ipiprito, pag nalagyan nyo na ng water, kalamansi, at lahat ito, ilalagay nyo na yung hilaw na fish. So, ganon. Okay na yon. Ganon naman ang usual na gawa dati. Ito naman yan, finry ko lang. Itong isa, iniiwan ko kasi minsan ayaw ni husband lagi nung ganyan. So, may prito siyang isda. Lagyan ko na ito ng water. So, ayan na. Nilagay ko na yan. Tinimplahan ko na. Dinagdagan ko ng kalamansi.
Tapos, lagyan natin ito. No need to wash kasi triple wash na siya. Pero babasahin nyo kasi yung iba, hindi. Usually lang, yung ganitong nakapack ay wash na rin. So, lagyan natin ito para may gulay na halo. Tapos, hahaluin ko lang. Tapos na po ito. Ito, tinanggal ko na sa apoy. Ay, sa heat. Dinagdagan ko lang ng ano. Ngayon, kapag ganito kasing ka-init, pagka patay nyo, pwede nyo ilagay ito. Kasi manipis itong ano, spinach. Tsaka yung ibang gulay na ano, para hindi sila ma-overcook. Ayun. Okay na. Sarap. Ito nga pala, nilagyan ko ng ano, yung pinch of sugar para lang mabalance yung taste. And it turned out very good talaga. Basta wag yung marami, hindi pwede siyang matamis. Tapos, pag tinimplahan nyo siya, titikman nyo lagi kasi minsan, syempre ang ating fish ay may lasa na rin, diba? Ayun. So, ang sarap-sarap kain na. Lalo na kung fresh ang inyong isda. Ito kasi, kaya tinatanggal ko yung ulo, ito ay mga frozen na isda. Alam nyo naman sa abroad. Kakain na!